Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Edgar Bustillo, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gayunpaman, pumunta rito si Han Sanchen para sa mas malalim na layunin. Klise yan. Pagpapalam kay Kautian, tiyak na hindi lamang sinusubukan ni Han Sanchen na iwasang masaktan si Jo Yong, mayroon siyang sariling mas malalim na layunin, na samantalahin ang pagkakataon na manalo sa kabilang partido at makakuha ng ilang mas kumpidensyal at mahalagang impormasyon. Kaya, nang matapos ang inuman, nagsimulang magsalita si Han Sanchen. Gaya ng inaasahan, tila dahil sa pabor na inutang kay Han Sanchen, o dahil sa pinabayaan ni Han Sanchen si Cao Tian, ang mga pamilyang Cao at Zhou ay nag-drop ng kanilang bantay, at ang kasunod na pag-uusap sa pagitan ng mga pamilya ng Cao at Zhou at ng Han Sanchen din ay karaniwang hindi nagtatanggol. Ayon kay Jo Yong, bagaman ang mga tagpo ng 4 na panahon sa loob ng 4 na araw ay maaaring tumutugma sa 4 na ilusyon, 2 sa mga ito ay totoo at 2 ay mali, na nagpapahirap sa mga tao na makilala. Ngunit ang mundo ay nagbabago, ngunit ang core ay nananatiling hindi nagbabago. Sa makatuwid, hindi imposibleng makilala ang tunay at pekeng mga eksena. Noong mga unang taon, pareho talaga kami ng tanong at curiosity ni Mr. Su, kaya binanggit namin ang bagay na ito sa tatay ko. Ang tatay ko ang founder ng Zhou family at halos kalahating buhay na niya nagtrabaho sa mga sikat na tindahan. It can be regarded as a famous store, the founder of the industry, kaya may mga bagay talaga siyang alam. Pagkarinig sa sinabi niya, alam na alam ni Han Sanchen na may seryosong bagay dito. Oh, I wouldn't talk about this with ordinary people, but Brother Su is one of our own, so we can talk casually. Nakangiting sabi ni Jo Yong, gaano man kalaki ang ilusyon, magkakaroon talaga ng porma sayon. Oo, totoo ito, sabi ni Han Sanchen. Paulit-ulit ang 4 na eksena kaya dapat pareho ang formation eyes, Kuya So, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Pagkarinig nito, agad na naunawaan ni Han Sanchen, ibig mong sabihin, may ilang bagay na hindi nagbabago sa 4 na eksenang ito. Eksakto, nakangiting sinabi ni Jo Yong, narinig ko mula sa aking ama na may pagkakatulad ang 4 na eksena, ngunit wala sila sa gitna, ngunit sa hilagang kanluran. Ito ay dahil noong orihinal na itinayo ang sikat na tindahan sa bundok na ito, mahirap mag-navigate dahil sa terrain, isang pagpipilian na kailangang gawin. Bagaman ito ay magiging sanhi ng 4 na porma sayon na maging hindi matatag kapag sila ay nagsasapawan, sa katunayan, dahil ang 4 na porma sayon ay nagbabago sa isa't isa, ang mga depektong ito ay nakatago ng hindi nakikita, at ito rin ay nagpapahirap sa mga mata ng porma sayon na hanapin. Nakatingin sa hilagang kanluran, mahigpit na naalala ni Han Sanchen ang 3 salitang ito. Sa pamamagitan ng paghahanap ng mata ng pagbuo, maaari mong alisin ang ilusyon sa kritikal na sandali at maabot ang ubod ng sikat na tindahan. This is just a chat, what if you really find the formation eye? Hindi mo naman mahahawakan ang formation eye, diba? Pagdating ng panahon, once na hinawakan mo ang formation eye, tuluyang mawawala ang ilusyon dito, at mawawala rin ang ibang sikat na tindahan. I found it too, natatawang sabi ni Han Sanchen. Alam na alam ni Ivory ang maliit na intensyon ni Han Sanchen nang sabihin niya ito, at agad nang umiti at sinabing, sigurado iyon, sa orihinal, ang mga bagay na ito ay isang chat lamang, maaaring ito ay talagang plano mong bisitahin ang tunay na lugar ng sikat na tindahan. Si Jo Yong ay sobrang protektado ng dalawang mag-asawa kaya hindi siya nag-react, wala man lang siyang hinala. Diretsyong sagot niya, hindi imposibleng makita ang totoong lugar ng mga sikat na tindahan. Nagkunwaring nagulat si Han Sanchen, may kakayahan pa rin si Kuya Joe.
Si Jo Yung ay pinuri ng kaunti ng labis ng sabay-sabay, at sa ilalim ng pagpapasigla ng alak, si Jo Yung ay naging medyo mayabang din. Kuya Su, ikaw ay walang talo sa martial arts, ngunit ang Jo ay hindi nangangahulugang walang ginagawa. Si Jo ay medyo mahusay sa paggawa ng mga koneksyon. Then please ask Kuya Jo for advice. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Talagang tinatamasa ni Jo Yung ang pakiramdam na ito nang hindi nag-iingat, parang nakikipag-ugnayan ka sa isang malaking shot, at makukuha mo ang kailangan ng big shot. Ito ay isang nakakapreskong pakiramdam na ikaw ay kinikilala at kailangan. Ang mga tagalabas ay hindi nakakaalam tungkol dito, o sa madaling salita, walang sinuman ngayon ang nakakaalam tungkol sa buong bagay na ito, tanging ang aking ama at ang nakatatandang henerasyon ang nakakaalam tungkol dito. Misteryosong sabi ni Jo Yung, punong-puno din ng pride ang mukha niya. Actually, kasi hindi tama yung formation ng mata, hindi coordinated with the overall formation of the formation. Kaya, ang mismong mata ng pagbuo ay may ilang mga bahid, at maaari talaga nating gamitin ang kapintasan na ito upang magsagawa ng paraan ng operasyon na hindi pinaghihinalaan ng iba. Ngumiti si Han Sanchen na may kasiyahan sa kanyang puso, alam niyang lubusang nahuli ni Jo Yung ang pain. Gusto kong marinig ang mga detalye. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Mukhang umaasam din si Cao Sui, sa totoo lang ay wala siyang masyadong pakialam dito, pero kung tutuusin, magkakasama ang lahat, at mukhang interesado si Han Sanchen. Sinabi rin ni Jo Yung na medyo interesado siya, kaya natural na gusto niyang magpanggap na mag-blend in. Ngunit ang kanyang hitsura ang talagang nagbigay ng cover para sa tunay na curious na Han Sanchen. Bukod pa rito, nawala ang pagbabantay ni Jo Yung at hindi niya napansin ang mga detalyeng ito. Baluktot kasi ang formation ay, hindi masyadong malakas. Sabi ng tatay ko, ang paggamit ng moonlight ay nakakagawa ng blind spot sa formation ay. Ang porma sayon ay kay yin, at ang liwanag ng buwan ay kabilang sa matinding yin, na maaaring gawing mas totoo ang formation ay sa pinakamataas na lawak, kaya kapag ang liwanag ng buwan ay sumikat dito, ang formation ay malinaw na mahahayag, at ang mga depekto nito ay hindi makikita. Sa makatuwid, pagkatapos itago ang liwanag ng buwan sa mata ng porma sayon at hanapin ang kapintasan, maaari mong sundin ang kapintasan at makapasok sa tunay na katawan ng sikat na tindahan. Pagkarinig nito, medyo nabigla si Han Sanchen. Hindi niya inaasahan na may ganoong paraan. Sa kasong ito, hindi mo mararamdaman na nakapasok ka sa totoong pangunahing katawan ng sikat na tindahan. Tumanggo si Jo Yung, narinig ko sa aking ama na totoo nga, gayunpaman, walang nakasubok sa pamamaraang ito, kaya mahirap tukuyin kung ito ay totoo o mali. From my personal point of view, this should be true. After all, noong itinayo ang sikat na tindahan, hindi lang pera ang iniambag ng tatay ko, kundi nag-ambag din ng effort. Tumanggo si Han Sanchen. Ayon sa sinabi ni Jo Yung, napakataas nga ng posibilidad. Gayunpaman, walang masayang ekspresyon sa mukha ni Han Sanchen, sa kabaligtaran, nagkaroon ng kaunting kalungkutan. Bakit, hindi naniniwala si Mr. Su sa sinabi ko? Sabi ni Jo Yung. Umiling si Han Sanchen, hindi, naniniwala talaga ako sa sinabi ni Kuya Jo, pero, wala pa ring sense. Ang boring na naman. May mga bagay na hindi ka talaga maloloko kung hindi ka nakapasok sa bitag, pero may mga bagay na kapag nakapasok ka na sa bitag, sa bawat hakbang mo ay mabibitag ka, gaya ng Jo Yung ngayon. Pagkatapos sabihin kay Han Sanchen ang tungkol sa mga flaws ng formation ay, si Han Sanchen ay nakaisip agad ng bagong gadget. Pag-isipan mo, walang kwenta ang pagpasok dito, malamang mas mahigpit ang pagbabantay sa main body ng sikat na tindahan kaysa sa nasa taas. Kahit mahawakan natin, malapit na tayong madiskubre, hindi man lang kita makita. Napaka-inosente ni Han Sanchen na kahit sinong makakita nito ay maloloko. Bilang tugon, ngumiti si Jo Yung at itinaas ang isang baso ng alak. Kuya Su, ano ang sinasabi mo? Sa iyong kakayahan, paano kita mapipigilan? At saka, karamihan sa mga tao sa mga sikat na tindahan ay nasa ilusyon, naniniwala talaga sila kung gaano kaligtas ang kanilang pinagtataguan. Tumanggo din si Cao Sui, totoo na ang mga sikat na tindahan ay ligtas sa loob ng maraming taon, kaya ilang tao ang maaaring maghanda para sa orihinal na lugar. Pagkarinig nito, tahimik na nagkatinginan sina Su Yingxiao at Han Sanchen,
Ito ay isang magandang bagay, hindi bababa sa para sa mag-asawa. Dahil kahit papano malaki ang posibilidad na hindi mahigpit ang mga bantay sa ibaba. Sa pag-iisip nito, masayang ngumiti si Han Sanchen. Sa level ng cultivation niya, hindi dapat malaking problema ang makalusot sa isang lugar sa isang sikat na tindahan, gayunpaman, kung tutuusin, ito ay isang teritoryo na hindi niya pamilyar, at higit sa lahat, hindi niya alam ang lalim dito. Kaya to be on the safe side, it's best to ask. Nga pala, wag na natin pag-usapan to, wala nang saysay na pag-usapan yan, tutal hindi naman natin ine-expect na pupunta tayo sa original place nila, walang kwenta ang pagpunta doon, iba naman ang pag-uusapan natin, tanong ni Han Sanchen at gustong magtanong, kaya mabilis niyang iniba ang topic. Kuya Su, yan ang sabi mo, then tell us, what should we talk about? Let's talk about something else. Bago ako pumunta dito, nabalitaan ko na parang business lang ang store na ito, pero nabalitaan ko na may mga nakatagong dragon at mga crouching tigers dito, kaya nung pinadala ako ng Yu family dito, sinabihan nila akong keep a low profile. I don't know, is this true or false? Mga kapatid, pwede nyo ba akong bigyan ng payo? Talking about this, biglang naging energetic si Joyong, sa wakas ay naramdaman niya na siya ay nasa itaas ng Han Sanchen sa ilang aspeto. Kapag nakikisama sa mga kaibigan, kailangan mong magkaroon ng iyong mga pakinabang, at ako ay may akin. Hey, kung tatanungin mo ang iba, baka hindi mo talaga alam, pero kapag tinanong mo ako, masasabi ko lang Kuya Su, tinanong mo talaga ang tamang tao, misteryosong ngumiti si Joyong. Anong ibig mong sabihin? Baka may alam pa si Kuya Joe. Tama na, pagmamalaki ni Joyong. Nagsalita rin si Kaosoy sa mga oras na ito, Kuya Su, maaaring hindi mo alam na pagdating sa dami ng tao sa mga sikat na tindahan, sa linggong ito ang pamilya Joe ay naglakas loob na sabihin na sila ay pangalawa, at walang nang ahas na sabihin na sila ang una. Naging energetic din si Han Sanchen, talaga. Napangiti si Kaosoy at sinabing, I would never dare to deceive Brother Su. Alam mo ba kung bakit maari tayong mag-imbita ng napakaraming kusinero na magpaputok sa atin ng pribado ngayong gabi? Umiling si Han Sanchen. Ipinagpatuloy ni Kaosoy, gusto ng kusinero na ito na bumalik at magbukas ng maliit na kalan ng pribado. Sa katunayan, hindi na ito bago sa mga sikat na tindahan. Maaaring lahat ay may sariling libangan sa guest house, kaya karaniwan na ito. Gayunpaman, ang mga sikat na tindahan ay mayroon ding sariling mga patakaran, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang pamilya ay maaari lamang kumuha ng maksimum na 4 na tagapagluto, ang mga mas may kakayahan ay maaaring kumuha ng 2 hanggang 4 pa, ito na ang pinakamataas na limitasyon. Nakasimangot si Han Sanchen, kung tama ang pagkakaalala ko, ngayon lang ako nakakita ng 16 na chef. Marahan na, ngumiti si Joyong, na may tiyak na hangin ng dignidad, at tumanggo si Kaosoy at sinabing, oo, eksaktong 16. Gulat na sinabi ni Han Sanchen, kung gayon ito ay eksaktong doble sa limitasyon ng 8 na iyong binanggit, kapatid na Kao. Sumingit din si Ivory, oo, kung ito ang tuntunin, kung gayon si Kuya Joe ay napakagaling. Natatawang sabi ni Joyong, Hister, maraming salamat po, laking pasasalamat mo. Bagamat sinabi ng lalaking ito, makikita ng lahat ang pagmamalaki at hindi natatagong pagtitiwala sa mga mata ng lalaking ito. Ito ang kapangyarihan ng pamilya Joe. Si Kaosoy ay nasa mabuting kalagayan din at nagpatuloy, alam ba ninyong dalawa kung bakit tayo nagagawang maging labis? Umiling si Han Sanchen, napaka-cooperative, at hindi man lang nag-abalang hulaan, hindi ko alam, pakisabi sa akin, Kuya Kao. Iyon ay dahil maraming tao sa mga sikat na tindahan ang talagang na-recruit ng aming pamilyang Joe. Nakangiting sabi ni Kaosoy. Ang pamilyang Joe ay may malawak na hanay ng mga negosyo, at isa sa kanila ay nagnenegosyo na halos hindi ginagawa ng ibang mga pamilya. Ang pagbebenta ng mga tao. Medyo katulad ng mga kumpanya ng serbisyo sa paggawa sa mundo. Ang pangalang ibinigay ng pamilyang Joe ay Jocks Ian Village. Basta may skill ka, kahit ano pa ang skill, as long as practical use, pwede kang pumunta sa Jocks Ian Manor para mag-sign up. Itatala ng tindahan ang impormasyon ng lahat, at pagkatapos ay magsisimulang maghintay para sa mga mamimili na nangangailangan ng mga tao.
Pagkatapos nito, sisingilan ng pamilyang Joe ang isang tiyak na komisyon at pagkatapos ay lalaan ang mga rehistradong tao sa mga lugar na nangangailangan. Noong unang binuksan ang Jocks Ian Village, ito ay talagang responsable para sa pamamahagi at pangangailangan ng ilang mga pangunahing serbisyo sa paggawa. Halimbawa, kung saan kailangan ang paggawa, nagpapadala kami ng mga tao doon. Kung saan kailangan ang mga simpleng mekaniko, magpapadala din kami ng mga tao doon. Ngunit habang ang negosyo ay lumaki at mas matagal, at ang lahat ay nagsimulang makilala ang kanyang integridad at kakayahan, ang negosyo ng Shouuchi ay unti-unting tumaas. Later, hindi lang mga technician ang nasa list, but actually, marami din masters. Ang mga function na ipinost nila ay nasa loob ng mga bodyguard, kaya syempre hindi maaaring tanggihan ni Zhuangnai ang kanilang mga pangalan. Sa katunayan, malugod naming tinatanggap ang mga taong ito na dumating. Ang isa ay dahil pinapayagan nila kaming kumita ng mas maraming pera, at ang isa ay dahil maaari nilang dalhin ang aming negosyo sa mas mataas na antas. Tumanggo si Han Sanchen, totoo lang na malalaking pamilya lang ang gusto ng mga bagay tulad ng mga bodyguard. Ito ay talagang makakatulong sa kanila na mapalago ang kanilang negosyo. Sa katunayan, sa paglipas ng mga taon, maraming malalaking pamilya ang nakakuha ng kanilang entourage mula sa aming Jocks Ian Manor. Tumanggo si Han Sanchen ng may pag-unawa, kaya halos naiintindihan ko, sa madaling salita, ang isang mas malaking lugar tulad ng isang sikat na tindahan ay nangangailangan ng mas maraming lakas tao. Natural, ang iyong Jocks Ian Village ay naging kanilang Royal Palace, nagbibigay ito ng lugar para sa mga mahuhusay na tao, tama ba? Tumanggo si Cao Soy, gaya ng inaasahan kay Kuya Su, alam niya ang lahat, ang pamilyang Joe ay palaging veterano ng mga sikat na tindahan, at ang Jocks Ian Village ay maaaring magbigay ng mga pangangailangan. Natural, marami sa mga tauhan ng mga sikat na tindahan ang talagang umaasa sa Jocks Ian Village, isang paunang screening. Bagamat ang mga taong ito ay kaanib sa Jocks Ian Village, hindi ito nangangahulugan na pamilyar tayo sa mga taong ito, ngunit kahit isang bagay ang tiyak. Kilalang-kilala pa rin natin ang ilan sa mga tauhan sa baryo na ito. Mahinang ngumiti si Han Sanchen, no wonder biglang itinaas ni Joe yung ang buntot niya. Then let's ask Kuya Joe to give us some Yun na nga advice. mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!